Yu Wu daw. Tinamaan ka ng aking laso ng siyam na paghihiwalay ng kaluluwa. Kahit ang isang quasi-emperor ay mapipilitang isuko sa akin ng may kahihiyan ng selyo ng langit. Kaya kitang hayaang mabuhay kung gagawin mo iyon. Kahit na bumaba ng 7 antas ang aking lakas, ako pa rin ang pinakamalakas sa mundong ito. Mamatay ka na. Paanong hindi ka papatay? Basta't buhay ako at mababantayan ko ang sekta ng langit, kaya kung magtatag ng pangalawang makapangyarihang puwersa, darating ng araw na babalik ako para puksain at supulin sila magpakailanman. Napakahina ng babaeng yun. Isang hampas ko lang sa kanya, patay agad. Hindi man lang nakatagal sa isang tira. Sayang naman. Correct, kung hindi, sana may mapaglalaroan pa tayo ngayong gabi. Hoy kuya, tingnan mo, may sekta pala sa liblib na lugar na ito. Kuya, dumating na ang swerte natin. HMPH. Hoy, bata, habarin mo ang mga damit mo ngayon din. Kailan pa nagkaroon ng lakas ng loob ang mga hamak na nilalang na katulad ninyo? Para utusan at diktahan ako. Ding, nabatid na nalampasan na ng host ang panganib sa kanyang buhay. Matagumpay na naikabit ang sistemang paghahanap ng alagad. Binabati kita, host, nakatanggap ka ng isang card para sa pagpapatayo ng sekta. At isang card para sa pagpapagaling ng sugat. Nais mo bing gamitin ito ngayon din. Isang sistema. Mukhang pati ang langit ay kumakampi sa akin. Sistema, gamitin mo na. Ding, matagumpay na nagamit ang card para sa pagpapagaling ng sugat. Ding, matagumpay na nagamit ang card para sa pagpapatayo ng sekta. Kamangha-mangha, bumalik sa dati ang katawan ko bago pa ako nalason. Ngunit nasa kanya na ang selyo ng langit. Maaari na niyang buksan ang mga nakatagong yaman ng bulwagan ng Tiandaw. Hindi muna ako pwedeng bumalik sa ngayon. Ding, nabatid na may isang taong may pambihirang kapalaran ang lumitaw. Maaaring pumili ang host kung tatanggapin siya bilang alagad. Kapag ang taong may pambihirang kapalaran ay naikabit na sa host, mapapanumbalik ang bahagi ng pinsala sa iyong pinagmulang lakas. Sa bawat pag-unlad ng antas at pagkamit ng magagandang pagkakataon ng iyong alagad, makakatanggap ang host ng dobleng balik ng gantimpala. Kahit ang pinsala sa aking pinagmulang lakas na natamo ko 3,000 taon na ang nakalilipas, kaya rin pagalingin ito. Isa nga itong himala. Sistema. Ibigay mo sa akin ang lokasyon ng taong may pambihirang kapalaran. Shen Hanyu. Ito ang mapapala mo sa pagbangga sa akin. Hindi kita pwedeng patayin. Pero kaya naman kitang pahirapan at pagurin hanggang sa dumating si Chin. Hindi ako pwedeng bumagsak. Naghihintay pa sa akin si Lolo. Kailangan kong mabuhay. Ipinanganak siyang may pambihirang butong bato, at ang sapilitang pagsasanay ay nagdulot ng pagkawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. Upang siya ay gumaling, tanging ang aking mahiwagang elixir ng demonyo ang makakapagpagaling sa kanya. Hanyu, kahit itaya ko man ang aking natitirang buhay, ililigtas pa rin kita. Bakit hindi ka dumating kahapon para subukan ng gamot? Hindi mo na kailangang bumalik pa rito. Ikalawang amo, nakikiusap po ako, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Sa susunod po, handa akong sumubok ng mas maraming beses. Ha ha ha. Ayos ka lang ba? Sino ka? Ako ang nagligtas sa'yo. Anong balak mong gawin? Ang amo ko ay mula sa pamilya Son ng mga immortal na tagapagsanay. Kapag ginalaw mo ako, pagsisihan mo ito ng husto. Kukunin ko ang taong ito. Ling Ling Jing, nais mo bang tanggapin ako bilang iyong guro?
At sumama sa akin sa dakilang landas ng pagiging immortal. Pagiging immortal. Pero sabi ng iba, mababang uri lang daw ang aking butong bato. Mas masahol pa raw sa rebelding buto. Nakatadhana raw akong hindi makapagsanay kailanman. Kung ang rebelding buto nga ay kayang lumaban sa tadhana ng langit, ganoon din ang iyong butong bato. Ang kailangan mo lang isagat ay kung gusto mo o hindi. Gusto ko po. Ding, nahanap na ang host. Gantimpala sa pagtanggap ng unang alagad ng tadhana. Paggaling ng 10% ng orihinal na pinsala sa katawan. At isang pares ng pambihirang dobleng pop ayla. Grabe, may isang nakakatakot na puwersa ang nagbabanta sa atin. Umalis na tayo, bilis. Talagang napakalaki ng gantimpala. Ang pagbuo ng isa pang sekta na hihigit sa palasyo ng Tiandaw ay hindi na siguro magtatagal pa. Aking alagad, sumunod ka na sa iyong guro pabalik. Hinto. Ibigay mo sa amin ang lahat ng mahiwagang kasulatan. Hindi sapat ang isa, hahaha. Sapat na ang isa para tabyusan ang aking buhay. Saka isa pa. Isa lamang siyang hamak na mortal. Pero gusto ko lahat ng spirit crystal mo. Paano mangangahas ang isang alitaptap na makipagpaligsahan sa liwanag ng buwan? May pinaslang. Zotian, putris naman. Nakalimutan kong palitan ng pangalan bago ko ay upgrade ang sekta. Sino ba namang sekta ang gagamit ng ganyang pangalan? Pero kahit paano, tugma naman ito sa aking layunin. Guro, napakakakaiba po talaga ng pangalan ng ating sekta. Likas na kakaiba ang mga makapangyarihan. Wanyu Shenshen, ang pagyanig ng 10,000 bundok sa kalangitan. Nakatuon ito sa pagsasanay ng pisikal na katawan. Habang mas lumalala ang iyong sugat, mas mabilis na lalakas ang iyong pangangatawan. Ngunit hindi ko alam kung makakayanan ba niya ito. Guro, maaari po ba akong mag-cultivate? Maaari. Subalit, napakalupit at mapanganib ng sining na ito. Sa bawat paglampas mo sa iyong limitasyon, makararanas ka ng matinding sakit na parang nadudurog ang iyong mga buto. At kailangan mong patuloy na gamitin ang sakit na ito upang patatagin ang iyong katawan para lumakas. Makakayanan mo ba ito? Basta't maaari akong mag-cultivate. Kahit pa maduraj ang aking mga buto at katawan, hindi po ako aatras bilang iyong alagad. Mabuti. Kung ganoon, ipapasa ko sa iyo ang sining na ito. Wanyu Shenshen Gum. Ha ha ha. Ha. Ha ha. Ang taong may dakilang tadhana ay tunay na hindi pangkaraniwan. Hindi ko akalaing buong-buo niyang makakayanan ang ganitong katinding sakit. Ang kanyang determinasyon at Dao-heart ay malayong mas matatag kaysa sa 10 tauhan. Gaya ng inaasahan, mahusay talaga ang pagkapili ng sistema. Ting, natukoy na ang host ay nagpasa ng cultivation sa kanyang alagad. Bilang ganti, iginagawad sa iyo ang formation ng 10,000 spirit vein. Ang formation ng 10,000 spirit vein, na maihahambing sa kapangyarihan ng isang great emperor. Tila magkakatotoo nga ang propesya sa likod ng pangalang sektang Zotian. Tunay nga, isa itong formation sa antas ng isang great emperor. Ang spiritual energy sa loob ng sekta ay tumaas ng hindi bababa sa 10,000 beses. Grabe, agad niyang nalampasan ang 2 antas ng sabay-sabay, ang pagpapatatag ng katawan at pagbubukas ng meridian. Napabilis naman ang pag-unlad na iyon. Ting, natukoy na ang alagad ng host na si Shen Hanyu.
ay opisyal nang pumasok sa landas ng cultivation. Gantimpala, 10,000 tonelada ng jade nectar. Ano? 10,000 tonelada. Kung pati ang pag-unlad ng aking alagad ay may ibabalik na kapangyarihan sa akin. Kung ganoon nga, napakabilis ko namang magiging walang katapat sa mundong ito. Guro, nakakapagsanay na po ako, nararamdaman ko na ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Pagsasanay gamit ang suwail na buto. Pagkonsumo ng buto para sa tadhana. Bagaman nalampasan mo na ang 2 paunang antas ng pagpapatibay ng katawan at pagbubukas ng mga ugat. Ngunit mahaba pa ang iyong lalakbayin. Huwag kang magpadalos-dalos. Opo, guro. Hinding-hindi ko po kalilimutan ang inyong mga turo. Mabuti. Bukod doon, ang pagsasanay mo sa sining ng 1000 bundok na yumayanig sa langit ay nagdudulot ng malaking pinsala sa iyong katawan. Sakto namang mayroon akong banal na nectar dito, na makakatulong sa pagpapalakas at paghilom ng iyong katawan. Guro, nakatago po ba rito ang banal na nectar? Siyempre hindi. Guro, sapat na po, sapat na. Kung magbubuhos pa kayo, hindi ko na po yun maiubos. Ang mahiwagang likidong ito ay hindi para inumin, kundi para pagbabaran mo. Pagbabaran. Hindi po ba parang napakasayang naman yan? Huwag kang mag-alala, marami niya ng iyong guro. Bukas, babaguhin natin ang paraan ng iyong pagsasanay. Opo, masusunod po. Tunay ngang kamangha-mangha ang taong pinagpala ng kapalaran. Marahil sa loob lang ng ilang dekada, ay mapapantayan mo na ang narating ko noon. Ang banal na nectar na ito, hindi ko alam kung gaano kalaki ang maitutulong sa pagbabalik ng aking orihinal na lakas. Sa huli, ang banal na nectar ay gawa lamang sa mga pambihirang halaman. At hindi naman ito ang pinakamaalamat na kayamanan sa mundo. Masyado lang siguro akong naging mainipin. Nayanig ng malakas ang libo-libong ugat ng espiritual na enerhiya, na naging sanhi ng pag-apaw ng enerhiya sa ating sekta. Ito ang umakit sa mga mabababang halimaw sa paligid. Mukhang kailangan ko na maglatag ng mahiwagang porma sayon. Grabe, bakit biglang lumakas ng ganito ang katawan ko? Kung makatuntong ako sa antas ng pagpasok ng espiritu, at tuluyang papasukin ng espiritual na enerhiya sa aking katawan, hindi ba't mas magiging hindi ka panipaniwala ang lakas ko? Kailan pa nagkaroon ng mga mailap na baboy damo rito sa sekta natin? Hindi kaya sila ang mga banal na hayop na nagbabantay sa ating sekta? Ikaw pala ang banal na tagapagtanggol ng sekta. Napakalakas na kapangyarihan. Muntik ko nang hindi iyon napigilan. Si iyo ang magiging kalaro mo sa pagsasanay. Ang misyon mo ngayong araw ay talunin siya. Guro, bakit po kayo nanghuli ng napakaraming mahiwagang halimaw? Nakalimutan kong buksan ng mahiwagang depensa ng sekta. Aksidente lang silang nakapasok dito. Napakalakas ng porma sayo na ito. Isa pa. Munting baboy. Tunay na tatapak sa landas ng paglilinang ng lakas. Sinong mag-aakalang makakaya niyang labanan ng mahiwagang perlas ng halimaw gamit lamang ang kanyang ordinaryong katawan? May potensyal nga ang batang ito na mahubog. Sinasabing maibebenta ang bagay na ito para sa 11 mahiwagang bato. Sapat na para maibili ko ng bagong sapatos siguro.
Ding, nabatid na ang pinakapunong disipulo ng host na si Shen Hanyu ay nagkamit ng magandang kapalaran, pulang core ng halimaw. Naibalik ng 100 beses, isang sinaunang mabagsik na halimaw. Pakpak ng hangin sa antas ng Venerable. Naghahanap ka ng kamatayan. Nakakaintindi pala ito ng pananalita ng tao. Kung ganoon, magsilbi ka na lang bilang sasakyang hayop sa loob ng sekta. Guro, ang baboy na yon. Parang napakalakas niya. Ang pangalan niya ay Feng Shi. Isang sinaunang mabagsik na halimaw. Ngunit napaamo ko na siya. Huwag kang mag-alala. Napakagaling niyo talaga, guro. Nagawa niyo pang paamuin pati ang isang sinaunang mabagsik na halimaw. Tigilan mo nga ang pambabala. Ang susunod mong gawain ay manghuli ng mga sangkap para sa pagkain. Kung kailan mo sila mahuhuli, doon ka palang makakakain. Iminumungkahi kong magsimula ka muna sa mahiwagang manok na yon. Makakakuha rin pala ako ng gantimpala kapag pumatay ng halimaw ang aking disipulo. Ngunit hindi ko alam kung ano ang makukuha ko sa mga natitira pang halimaw. Kung ano pa ang maibabalik na gantimpala sa akin. Ding, nabatid na ang pinakapunong disipulo ng host na si Shen Hanyu ay nakapasok na sa antas ng espiritual na dagat at ganap na siyang naging isang tunay na tagapaglilinang. Naibalik ng 100 beses isang munting Xuanwang Cauldron. Napakasindak-sindak ng cauldron na ito. Kung hindi ito seliado, baka madurog nito ang buong mundong ito. Ding, na-detect ng system na ang disipulo ng host na si Shen Hanyu ay nakapatay ng isang demonyong hayop. Agad na ibinabalik sa Venerable, isang manok panlaban na nasa antas ng Venerable. Ding, nakapatay si Shen Hanyu ng isang demonyong ahas. Agad na ibinabalik sa Venerable, isang Sky Swallow ang python na nasa antas ng Venerable. Ding, nakapatay si Shen Hanyu ng isang demonyong lobo. Agad na ibinabalik sa Venerable, isang Linyu Wolf King na nasa antas ng Venerable. Ding, nakapatay si Shen Hanyu ng isang leopardo. Agad na ibinabalik sa Venerable, isang lightning leopard na nasa antas ng Venerable. Bakit napakarami pa rin ganito rito sa loob? Guro, ang mga demonyong hayop na iyon kanina, lahat sila ay mga sinaunang mababangis na halimaw. Bagamat may kaunting talino ang mga ito, napakahirap pa rin nilang paamuhin. Ikinulong na sila ng iyong guro para magamit mo bilang sasakyan o kaya ay pagkain. Pagkain. Naparito ka sa kalagitnaan ng gabi, may mahalaga ka bang sadya? Guro, matagumpay pong nakapasok ang iyong disipulo sa antas ng linhay. Nakumpleto ko na po ang aking unang pagbabago sa landas ng pagsasanay. At napatay ko na rin ang lahat ng mga demonyong hayop. Naparito po ako upang iulat ito sa inyo. HMM. Hindi mo naman kailangang magmadaling iulat ang bagay na ito. May iba pa ba? Magsalita ka. Disipulo kita, kaya ang anumang makatwirang hiling mo ay malugod na ibibigay ng iyong guro. Guro, 10 taon na pong noalay sa aming tahanan ang iyong disipulo. Mayroon pa po akong matandang lolo roon. Ngayong marami nang nagbago sa mundo sa paglipas ng panahon. Nais ko po sanang bumalik upang bisitahin siya. Kahanga-hanga ang iyong pagiging mapagmahal bilang apo. Maaari ka nang bumaba ng bundok bukas, bago ka umalis. May 2 bagay na ibibigay sa iyo ang iyong guro. Ang kawalang ito ay tinatawag na Xuanwang Cauldron. Napakabigat ng kawalang ito. Ngunit kapag pamatak ang dugo mo rito para kilalanin ka nitong Panginoon, maaari mo na itong ipasok sa loob ng iyong katawan. Sa oras ng matinding panganib, mapoprotektahan nito ang buo mong katawan. Opo. Maraming salamat po, guro.
Guro, parang wala naman po akong nararamdamang kakaiba. Ang ikalawang bagay ay isang espiritual na binhi na iniwan ng iyong guro. Kapag naharap ka sa krisis na hindi mo kayang lutasin, tawagin mo lang ng malakas ang iyong guro at agad akong magpapakita sa iyong tabi upang tulungan ka. Maraming salamat po, guro. Babalik po agad ako, guro. Hindi naman ito ang huling pagkikita natin. Sige na, lumakad ka na. Magpapaalam na po ako, guro. Kailan pa? Ako nakaramdam ng lungkot sa pag-alis mo. Lolo, nakabalik na po ako. Maayos lang po ba kayo? Bakit po parang napabayaan na ang lugar na to? Nasaan po ang lolo ko? Ineng, sino ba ang hinahanap mo? Matagal nang walang nakatira sa bahay na to. Lolo ho. Kayo po ba si Lolo ho? Hindi niyo na po ba ako naaalala? Ako po si Hanli. Hanli. Ikaw nga ba talaga yan? Hanli, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang taon? Ang lolo mo. Pumanaw na siya. Umalis, saan po siya pumunta? Sumama ka sa akin at malalaman mo. Lolo ho, ano po ba talaga ang naging sakit ni Lolo? Hay! Sa totoo lang, hindi namatay sa sakit ang lolo mo. Pinatay siya ng pamilya Wang. 10 taon na ang nakalipas nung inagaw ka sa kanya. Xiao Yu. Ayos lang talaga si Lolo. May ipon din agad ni Lolo ang pambayad sa pagpapagamot mo. Bumalik ka na agad, ha? Senyorito, ang palawit na jade na hawak niya. Kapag nalalapit ito sa espiritual na enerhiya ng kalikasan, kusa itong kumakalma. Isa talaga itong pambihirang kayamanan. Agawin niyo sa kanya. Ang hiyas, teka, anong ginagawa niyo? Ito na lang ang tanging naiwang alaala ng aking apo. Hindi niyo to pwedeng kunin. Senyor Ito Wang, pakiusap, ibalik niyo po sa akin ang palawit na jade. Iyon na lang talaga ang tanging bagay na naiwan ng aking apo. Matanda. Kaming mga Wang ay binibigyan ka na nga ng pagkakataong kumita, para lang dugtungan ang buhay ng apo mo. Tapos ipagkakait mo pa ang walang kwentang palawit na jade na yan. Ayaw talaga nilang isuko to. Ha 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 ha. Ha. Araw-gabi kang iniisip ng lolo mo. Mahina na ang katawan niya noon pa. At nang masugatan siya, lalong lumala ang lagay niya araw-araw. Hindi pa nakakalipas ang 2 taon. Tuluyan na siyang pumanaw. Lolo, nagbalik na po ang nagkasala ninyong apo. Hehehehe. Master, tingnan niyo po. May napakagandang babae sa unahan. Akalain mong sa liblib na probinsyang to, may ganyan kagandang babae. Tanungin mo nga kung gusto niyang sumama sa akin. Hoy, maganda. Hihihi. Nagustuhan ka ng aming master. Sumama ka na sa amin. Siguradong mabubuhay ka sa karang yan kapag sumama ka sa master namin. Hindi mo mauubos ang yaman at ginhawa. Ha 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 ha. Patay na si Lolo. Wala na akong pakialam kung sino ang tama o mali. Ngayong araw, sisiguraduhin kong mabubura ko ang salot ninyong pamilya Wang. Ikaw si Shen Hanyu. Buhay ka pa pala. Isa rin pala siyang cultivator. Kung ganoon, mas mabuti. Nagkataon namang nagsasanay ako ng sining na kumukuha ng lakas sa mga babae. Tamang-tama ang isang babaeng cultivator para subukan ito, sugod.
Anong balak mong gawin? Babalaan kita. Isang makapangyarihang angka ng mga cultivator ang pamilya Wang. Kapag ginalaw mo ako, ang mga cultivator ng pamilya Wang, ay hinding-hindi ka papatawarin. Patay na si Young Master Wang. Takbo, takbo na kayo. Xiaoyu, tumakas na sila. Umalis ka na rin. Lolo ko, hindi po ako pwedeng umalis. Dahil kung hindi nila ako mahanap, hinding-hindi ka nila tatantanan. Paano na niyan? Maraming cultivator ang pamilya Wang. Paano na ito? Lolo ko. Hindi tayo ang may problema ngayon, kundi ang pamilya Wang. Maraming taon nang nanamantala at ang aapi ng mga walang laban ng pamilya Wang. Pinupuwersa pa nilang sumubok ng mga gamot ang ibang tao. Matagal nang nagngangalit ang galit ng mga tao sa kanila. At oras na para pagbayaran nila ang lahat. Pero napakalakas po nila. Mga baguhan lang silang kasisimula pa lang sa landas ng paglilinang. Pinuno, may masamang balita po. Pinatay po ang inyong anak. Sino? Sino ang may lakas ng loob na pumatay sa anak ko? Pinuno, hindi po maganda. May isang babaeng mandirigma na sumugod dito sa atin. Ano? Tawagin ang lahat ng tauhan. Sino ka ba talaga? Pinatay mo na ang anak ko. At ngayon naman ay nanggugulo ka rito sa pamilya Wang. Akala mo ba talaga ay wala nang kayang lumaban sa iyo rito? Wala nang dapat pag-usapan pa. Ngayong araw, babagsak at magtatapos na ang pamilya Wang. Hamak na nasa unang antas ka pa lang naman ng kapangyarihang Linhai. Napakayabang mo. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, pagbibigyan kita. Ngayong araw, kahit sino pa ang sumusuporta sa iyo, titiyakin kung magbabayad ka. Kahanga-hanga ang iyong lakas. Nagawa mong salagin ang ilang atake ko nang hindi man lang umaatres. Pero minaliit mo pa rin ako. Ito ang pinakamataas na antas ng kapangyarihang Linhai. Ang sining ng banal na sunflower. Nagawa ngang kapunin ng pinuno ang sarili niya para lang matutunan ang sining na ito na napakahirap sanayin. Kaya nitong palakasin ang kapangyarihan ng ilang beses. Nagtagumpay nga ang pinuno. Kaya pala baliw na baliw siyang magkaanak nitong mga nakaraang taon. Para lang pala sa pagsasanay ng sining na ito. Akala ko pa naman ay nakatagpo siya ng magandang pagkakataon. Na lumalakas siya tuwing magkakaroon ng anak. Anong nangyayari? Anong mayroon sa pamilya Wang ngayong araw? Oo nga, pamilya sila ng mga makapangyarihang mandirigma, di ba? Pero bakit parang may masamang nangyari sa kanila? Hindi maganda, mamamatay na ang ating pinuno. Tumakbo kayo, isang demonyo ang babaeng yan. Sino ba siya para ubusin ang buong pamilya Wang ng mag-isa? Ang kilabot. Hindi ko akalaing basta-basta na lang mauubos ang pamilya Wang. Lolo, nakuha ko na po ang gamit na ito. Hindi na po kailanman muling aapihin ang apo ninyo. Maaari na po kayong mamahinga ng mapayapa. Sabi ni Lolo. Ang palawit na jade na ito ang kaisa-isang gamit na kasama ko noong sanggol pa ako. Ito kaya ang iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ha 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 ha. Kababalik ko lang mula sa aking pagsasanay at nakatagpo agad ako ng pambihirang kayamanan, talagang kakampi ko ang langit. Buisit, bakit hindi ko man lang mahawakan ng batang ito? Huwag ka nang magpakapagod pa. Napakalaki ng agwat ng unang antas sa ika-4 na antas. Langit at lupa ang pagkakaiba niyan. Kaya mabuti pang ibigay mo na ng kusa ang kayamanan. Paanong naging imposible?
Sunod-sunod niyang nalampasan ng 3 antas ng pagsasanay. Tunay ngang isa itong pambihirang kayamanan. Ibigay mo na sa akin agad ang bagay na yan. Kung hindi, ipapararanas ko sa iyo ang impyernong hihilingin mong mamatay ka na lang. Nagpapakamatay ka talaga. Kapag napaharap ka sa panganib na hindi mo kayang lutasin, tawagin mo lang ng malakas ang iyong guro at tiyak na darating ako upang tulungan ka. Magpapakita ako upang protektahan ka. Guro. Guro. Paanong nangyari yon? Maraming salamat po, Guro. Ding, may natukoy na host ang sistema. Ang panganay na alagad na si Shen Hanyo ay nakatagpo ng isang malaking kapalaran. Bilang ganti, makakatanggap ang host ng isang 9 bituing tore ng purgatorio. Sa loob ng 9 bituing tore ng purgatorio, ito ay nahahati sa 9 na palapag na binubuo ng hindi mabilang na mga bituin. Sa bawat palapag, tumataas ng 10 beses ang bigat ng grabidad, na maaaring umabot hanggang sa 10 bilyong beses sa pinakamataas na antas. Ding, ang panganay na alagad ng host na si Shen Hanyu, ay matagumpay na nakatawid sa 2nd antas. Bilang ganti, makakatanggap ang host ng isang banal na sanktuaryo ng langit at lupa. Makakatulong ito upang mapabilis ang paggaling ng malubhang pinsala sa iyong pinagmumulan ng lakas. Ang banal na sanktuaryo ng langit at lupa. Mukhang malaki ang naging ani ni Hanyo sa paglalakbay na ito. Ngunit hindi ko alam kung gaano kabilis magpagaling ang sanktuaryong ito. Guro, nagbalik na po ako. Guro, may sugat po kayo. Maliit na sugat lang ito, walang dapat ipag-alala. Sumunod ka sa akin. Gagamutin ko ang iyong mga sugat. Sige na, gamitin mo ang pagkakataong ito para patatagin ang iyong kapangyarihan. At patigasin ang iyong katawan. Master, sandali lang po. Master, ito po ang Red Along binili ko para sa inyo sa bayan. Isukat niyo po kung kasya sa inyo. Master, bakit hindi niyo po itinataas ang paa niyo? Kung ganyan lang din ang gusto mong pagkaabalahan, mas mabuti pang bumaba ka na lang ng bundok. Kung ano man ang isuot ko sa aking paa, hindi mo na kailangang alalahanin pa. Master, patawad po. Alam ko na pong nagkamali ako. Kunin mo na ang sapatos mo. Ang landas ng mga bangkay ay puno ng matinding panganib. Bagaman may pambihira kang lakas na nagpoprotekta sa iyo, ngunit ang kaunting pagkakamali ay maaari mong ikapahamak ng tuluyan. Aking alagad, huwag mo sanang sisihin si Master. Ganap na akong nakabawi, at lalo pang lumakas ang aking kapangyarihan. Kaso, parang nagugutom ako ng husto. Kung nakabawi ka na, halika rito at kumain ka muna. Simula bukas. Kailangan mo nang pumasok sa tore ng purgatorio para magsanay. Master. HMM. Ang bango, napakabango naman. 10 beses na grabidad. Napakasarap sa pakiramdam. Ang 10 beses ay parang laro-laro lang talaga para sa iyo. Master, napakabigat. Dapat lang na mabigat. Mula ngayon, dito ka na magpapatigas ng iyong katawan. 100 beses na grabidad. Hindi mo ako mapapabagsak.
Talagang maalalahanin ng aking alagad. Kaya lang, hindi naman dahil sira ang sapatos ko ay wala na akong pamalit, kundi ang aking sapatos ay nilikha mula sa pinakapambihirang kayamanan ng langit at lupa. Hindi ko pa nga lang mahanap ang tamang materyales para kumpunihin ito sa ngayon. Sektang Zotien. Napakalakas pakinggan ng pangalan na yan. Li Hanshuang, wala ka nang matatakasan. Sumuko ka na ngayon din. Baka sakaling patawarin pa ng batang Panginoon ang buhay mo. Isang hamak na panlabas na disipulo ka lang. Lakas din ang loob mong suwayin ang kagustuhan ng batang Panginoon. Baliin muna ang kanyang mga kamay at paa. Kahit ano paman, hindi naman ito maaapektuhan ang gantimpala. Ha 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 ha. Mayroon akong puso ng espada, na matagal nang nabalot ng alabok. Kapag napawi na ang dumi at sumikat ang liwanag, jijibay nito ang libo-libong hadlang ng mga bundok at ilog. Napakayabang mong lapastangan. Natukoy ang paglitaw ng ikalawang taong pinagpala ng tadhana. Maaaring magtungo ang host upang tanggapin siya bilang alagad para makuha ang bagong lakas. Isa na namang taong pinagpala ng tadhana. Ang banal na lupain ng langit at lupa kasama pa ang gantimpala sa pagtanggap ng alagad. Siguro hindi ko na kailangang tumanggap ng marami bago ko tuluyang mapanumbalik ang aking orihinal na lakas. Isang hamak na alagad lamang sa labas ng sekta, ang may lakas loob na magsalita tungkol sa puso ng espada, mamatay ka na. Ano? Sino ka? Nangahas kang patayin ng alagad ng aming sektang espada. Ako ang pinuno ng sektang Zotien, si Ye Wudo. Isang maliit at hindi kilalang sekta, nangangahas makialam sa aming mga usapin. Ang junior na si Li Hanshuang ay lubos na nagpapasalamat sa pagliligtas ninyo sa akin, senior. Nais mo bang sumapi sa aking sektang Zotien at tanggapin ako bilang iyong guro? Senior, ako po ay isang takas na pinaghahanap ng sektang espada. May ginawa ka bang masama? Wala po. Nasugatan ko lang ang batang Panginoon ng sektang espada. Pamangkin po siya ng bayaw ng tiyuhin ng babae. Kaya po ako pinaghahanap. Anong klaseng kalokohan yan? Dahil wala ka namang ginawang masama, bakit hindi ka sumapi sa aking sekta? O baka naman minamaliit mo ako? Hindi po, hindi sa ganoon. Masyado lang pong makapangyarihan ng sektang espada. Natatakot ko akong madamay ang inyong marangal na sekta. Isang hamak na sektang espada lang. Ay hindi man lang dapat katakutin. Talaga bang isa itong makapangyarihang sekta na nakakubli sa mundo? Ang inyong alagad na si Li Hanshuang nagbibigay galang sa aking guro. Tinanggap ng host ang ikalawang taong pinagpala ng tadhana bilang alagad. Nakamit ang gantimpala, 10% ng sugat sa iyong orihinal na lakas ay gumaling na. Isang piraso ng puso ng dakilang daw ng lupa. Ang puso ng dakilang daw ng lupa ay hindi kailanman magigiba, hanggat hindi ito namamatay. Ang iyong katawan ay hindi kailanman maglalaho, hanggat buhay ang pusong nagnanais lumaban. Hindi mapuputol ang daloy ng buhay. Halika na. Ituturo ko sa iyo ang aking sining ng espada, upang matulungan kang patatagin ang puso ng iyong espada. Opo, guro. Guro, hindi po ba matatag ang puso ng aking espada? Nalampasan mo na ang mga ordinaryong henyo. Ngunit kung ikukumpara sa mga totoong henyo, napakalayo mo pa sa kanilang antas. Ganoon po ba kayo tatakot ang mga henyong iyon? Ang determinasyong lumaban ay nagmumula sa tiwala sa sarili. May tiwala ka sa sarili mo, ngunit hindi pa ito sapat. Ituturo ko sa iyo ang sining ng espadang Taishang, upang matulungan kang hubugin ang isang pusong walang katapat. Napakalalim at napakahusay na sining ng espada. Ding, nabatid ng system na nagturo ang host sa isang taong pinagpala ng tadhana. Nakatanggap ng gantimpala ang imperial na lawa ng dragon. Ang imperial na lawa ng dragon ay may kasamang 3,000 gintong dragon.
nalalaban at magpapatayan sa isa't isa. May sarili itong mundo sa loob ng lawa, kung saan maaaring magpalaki ng libo-libong uri ng isda. Mas mabilis ang takbo ng oras sa loob ng lawa ng pagbabagong dragon. Ang isang taon sa loob ng lawa ay isang araw lamang sa labas ng mundo. Ibig sabihin po ba, kahit ang mga karpa? Opo, basta't uri ito ng isda, maaari silang maging dragon. Magkakaiba ang magiging huling anyo ng bawat uri ng isda. Ngunit ang anumang nilalang na naroroon sa lawa, ay ganap na mapapasailalim sa kontrol ng host. Ibig sabihin, hindi na kukulangin ng sekta sa mga banal na tagapagtanggol na hayop sa hinaharap. Kang Yao, hindi ka na makakatakas, ibigay mo ang iyong buhay. Kay yabang na maliit na puting dragon. Ngunit sa kasamaang palad, kontrolado ka pa rin ng aking lawa. Sumabog na. Ding, nabatid ng system na ang pangunahing disipulo ng host na si Shen Hanyu ay matagumpay na nakapasok sa ikatlong antas, ang antas ng tunay na sarili. Nakatanggap ng gantimpala 1,000,000 tangkay ng Primordial Dragon Whisker Grass. Ang Primordial Dragon Whisker Grass ay nabuo sa pamamagitan ng pagsipsip at paglilinis ng primordial energy. Kapag kinain ito, mapapabilis nito ang proseso ng paglilinis. Kung ganoon, hayaang tulungan kita. Mayroon nga kaya talagang nilalang mula sa ibang mundo na nagmamasid sa atin. Maraming salamat sa pagpapala ng langit. Ang daming damong balbas dragon. May nangyari kaya sa kabilang mundo? Oh. Guro. Naintindihan ko na po ang lihim na sining ng Taishang. Kalahating hakbang na lang at makakapasok na ako sa antas ng tunay na sarili. Medyo mabagal ka pa rin. Medyo huli ka pa rin kumpara sa senior sister mo. Nasa loob ba ng sekta si senior sister? May iba pa bang tao rito? Siyempre, nandoon ang senior sister mo, nagsasanay sa tore ng purgatorio. Nakita ka na niya. Kapag may oras ka, pwede ka rin pumunta sa tore ng purgatorio para bisitahin siya. Sige po. Tsaka may isa pa po pala. Guro, noong dumaan po ako sa tapat ng sekta kanina, may nakita po akong isang mahiwagang lawa. Napakalakas ng enerhiya roon. At napakatamis ng tubig nito kapag ininom. Uminom po ako ng kaunti, at pakiramdam ko ay lumakas ako ng husto. Pwede po ba akong pumunta roon ng madalas para uminom? Ang pinuntahan mo ay ang batis ng langit. Opo, bakit po? May problema ba roon? Batis ng langit iyon kung saan naliligo ang senior sister mo. Pero kung hindi ka naman nandidiri, pwede mo pa rin namang inumin. Paano pong nangyari iyon? Guro, bakit niyo po ginagamit ang ganoon kagandang mahiwagang batis para lang pampaligo? Napakalaking sayang naman yun. Ang dami ko pa namang nainom kanina hanggang sa mabusog ako. Heto, kunin mo ito at gamitin mo. Bumalik ka lang sa akin kapag kulang pa yan. At saka, huwag mo nang inumin ulit ang pinagpaliguan ng senior sister mo. Ate, nariyan ka ba? Ako po ito, ang junior sister mo. Ang bigat naman ng puwersang ito. Pati ang hangin dito, mas mabigat kumpara sa labas. Dito pala talaga nagsasanay si ate. Junior sister, huwag kang gagalaw. Junior sister Lee, huwag kang lalapit. Sobrang lakas ng grabidad dito, ang bigat. Sino ba namang mag-aakalang ganito pala kalala ang 1,000 beses na grabidad? Kahit nasa kalahating hakbang na ako sa antas ng tunay na sarili, hindi ko pa rin kayang tumayo. Nakakahiya talaga.
Huwag kang mag-alala, Junior Sister Lee. Noong pumasok ako sa antas ng tunay na sarili, nahirapan din ako ng husto. Na kumilos ng malaya ng ganoon kadali. Napakahusay mo na para sa antas mo. Tama nga ang sinabi ni Guro. Malayo nga talaga ang agwat kumpara kay ate. May dumating na panauhin. Isang panauhin. Jinshan, sigurado ka bang ayaw mo nang bumalik kasama ko? Hindi ba talaga sapat ang halaga ko para manatili ka? Ang 10 pinakamalakas sa pamilya Jiang. Bakit pa nila kakailanganin ng tulad ko? Kung Gun, saan ka pupunta? Dito na lang siguro. Maaari akong maging isang panauhing elder o tagapangalaga ng bundok dito, at payapang mamuhay sa natitira kong araw. Magandang ideya nga yan. Sa lakas mong yan, kayang-kaya mo nga talagang maging tagapangalaga ng bundok, pero hindi ako susuko. Balang araw, sisiguraduhin kong hindi mo nakakayaning mawalay sa akin. Hi, Jinshan. Talagang gusto mo bang maging tagapangalaga ng bundok dito? At mamuhay na lang ng tahimik habang buhay? Nasira na ang aking pundasyon sa pagsasanay. At hindi ko alam kung may pag-asa pa itong maibalik sa dati. Bukod dito, saan pa ba ako pupunta? Sino ka? Bakit umaaligid-aligid ka sa labas ng aming sekta? Bata, ako si Xiao Jinshan. Napadaan lang ako sa lugar na ito, nang makita kong napakaganda ng paligid dito. Naisipan kong sumali sa sekta ninyo para maging isang elder. Maaari mo bang ipabatid sa inyong pinuno ang aking pagdating? Maging elder, sapat ba ang iyong kapangyarihan? Hindi basta-basta ang aming sekta para pasukin ng kahit sino lang. Aking kapatid. Kagalang-galang na nakatatanda, kailangan ko po muna itong ipagbigay alam sa aming guro. Kung maaari po ay maghintay muna kayo ng sandali. Maraming salamat, bata. At dahil nagtanong ka na rin naman, hindi ko na rin ito ililihim sa inyo. Bagaman wala akong masyadong talento, ang aking kapangyarihan ay nasa gitnang yugto pa lamang ng ika-6 na antas, ang antas ng tunay na emperador. Guro, may isang matandang tagapagsanay sa labas. Sinabi niyang nasa gitnang yugto siya ng antas ng tunay na emperador. At nais niyang sumali sa ating sekta para maging isang elder. Tila kailangan nga natin ng karagdagang tao sa ating sekta. Tanungin mo kung tatanggapin niya ang posisyon bilang elder ng mga gawaing bahay. Kung papayag siya, papuntahin mo rito para sa isang panayam. Elder ng mga gawaing bahay. Guro, hindi po ba masyadong mababa ang posisyong iyon para sa kanya? Isa kaya siyang malakas na eksperto sa ika-6 na antas. Kung hindi lang kulang sa tao ang sekta, hindi nga siya karapat dapat maging elder ng mga utusan. Sige po. Senior, sinabi po ng aking guro na maaari kayong maging elder ng mga utusan. Elder ng mga utusan. Xiao Yung, sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng dinig? Ang matandang ito ay isang malakas na eksperto sa ika-6 na antas. Ganoon nga po ang eksaktong sinabi ng aking guro. Kung payag po kayo, senior, maaari na po kayong pumunta ngayon para sa isang panayam. Ano? Ang maging elder ng mga utusan. At kailangan pa ng panayam. Ate, ganoon nga ba talaga ang sinabi ni Guro? Nasa ika-6 na antas kaya siya. Isang napakalakas na tao na nasa ika-2 antas sa ilalim ng mga santo. Iyon nga ang eksaktong sinabi ni Guro. Sinabi pa nga niya na kung hindi lang kulang sa tao ang sekta natin, ay bagay lang siyang maging isang simpleng utusan. Isa kayang nakatagong dakilang sekta ang lugar na ito. Hindi maaari, kailangan kong makita ang pinuno ng sekting ito, para malaman kung anong lakas ng loob niya para gawin akong isang elder ng mga utusan. Sige, tatanggapin ko ang pagiging elder ng mga utusan. Kaya pakiusap, kayong dalawang bata, ihatid niyo ako roon. Ako si Xiao Jinshan, nagbibigay galang sa pinuno ng inyong kagalang-galang na sekta. Huwag ka nang maging formal. Bilang elder ng mga utusan, hindi mo kailangang sumunod sa napakaraming patakaran sa pang-araw-araw. Ang kailangan mo lang gawin ay panatilihing malinis ang buong sekta. Pakainin ang ating mga mababagsik na halimaw. Ihanda ang mga kakailanganing sangkap sa pagkain. At magluto. Iyon lang. Magwales, magpakain ng mga halimaw, maghanda ng mga sangkap at magluto. Talagang ang ginagawa mo akong utusan. At paano naman ang sahod, hindi nakapirmi ang iyong matatanggap. Ngunit malaya mong magagamit ang anumang pag-aari ng sekta. At maaari ka rin kumuha ng mga magagandang bagay kung gusto mo.
nang walang anumang espesyal na pagbabawal. Parang napakadali naman yata ng trabahong ito. Ang matandang ito ay isang tunay na emperador. Kung sa ibang sekta ako pupunta, hindi lang sa aking antas ng kapangyarihan. Maaari pa akong maging isang makapangyarihang pinuno ng sekta o angkan na kinatatakutan ng lahat. Paano ko magagawa ang mga ganito kabababang gawain? Ang pagpapakain sa mga halimaw at paghahanda ng pagkain ay hindi ganoon kadali gaya ng iniisip mo. Lahat ng iyan ay mga mababagsik na halimaw at natatanging mga sangkap ng aming sekta. Kailangang harangin ng mga biglaang pag-atake nila habang nagpapakain. Kailangan din ng matinding pagsisikap sa paghahanda ng mga rekado. Akala mo ba madali lang ito? Ang mga rekadong ito, galing lahat sa mga halimaw na may sinaunang dugo. Ano po ba yon, pinuno? Ang mga karne ng mabababangis na halimaw na yon. May karapatan ba kami mga mabababang elder na kumain yan? HMP. Napakagandang bagay nito. Sinong mag-aakalang ipapakain lang pala ito sa mga halimaw? Ewan ko lang kung mauubos nila yan. Hindi pangkaraniwan ng lugar na ito. Lalo na ang pinunong iyon. Kahit ako. Hindi ko materek ang lalim ng kapangyarihan niya. Jinshan, baka ito na ang lugar kung saan mo matatagpuan ang iyong kapalaran. Ganyan din ang nararamdaman ko. Pero kung ano ang eksaktong dapat gawin, titingnan muna natin kung saan tayo dadalhin ang bawat hakbang. Napakalakas naman uminom nito. Hindi mo man lang ba ako tinirhan? Huwag ka nang masyadong sumunod sa patakaran. Ayos lang uminom ng patago kahit kaunti. Hindi maaari, paano kung magkulang ang inumin para sa mga halimaw? Malaking problema yon kapag nagkataon. Jingshan, ang iyong pundasyon. Naghihilom. Ano? Napakahimila talaga ng lugar na ito. Natukoy ang ikalawang disipulo ng host na si Li Hanshuang. Nakarating sa ikatlong antas, tunay na ikalimang antas. Ang host ay makatatanggap ng dobleng gantimpala, 1,000,000 piraso ng prutas ng makalangit na daw. Ang bawat piraso ay nagtataglay ng banal na ritmo ng langit at lupa. Makatutulong ito upang mas mapalalim ang pag-unawa ng isang naglilinang sa dakilang daw. Hindi nga masama, pero para sa akin, parang ordinaryong tubig na lang ito. Elder Xiao, gusto mo ba ng prutas ng daw? Ha? Piprutas ng makalangit na daw. Maraming salamat po, pinuno. Walang anuman. Hindi ko na rin naman kailangan ng bagay na yan. Ngunit sa antas ng iyong kapangyarihan, hindi mo ito maaaring gamitin ng madalas. Pinuno, huwag niyo pong itapon. Napakalaking pagsasayang niyan. Mas mahalaga pa ang mga bagay dito kaysa sayo. Hindi ako naniniwala. Tunay na dragon. Guro, ang paggalang ko po sa inyo ay buong puso at tapat. Tama po, Guro. Gusto po sana naming bumaba ng bundok ng aking nakababatang kasamahan upang maglakbay at magpalakas. Sige, subalit kailangan ninyo ng isang tagapangalaga. Pinuno, hayaan ninyo pong ako ang sumama sa kanila. Kaya mo ba? Siyempre naman, kaya ko. Kung gayon, ikaw na ang pumunta. Opo. Kasamahang Lee, ito ba ang sinasabi mong sinaunang larangan ng digmaan siyam? Bakit ang daming tao rito? Kaunti pa nga lang yan, mas marami pa ang mga nasa loob. Dahil ang sinaunang larangang ito, ay minsan lang magbukas sa loob ng ilang dekada. Kaya tuwing nagbubukas ito, nagiging isang malaking pagtitipon ito sa buong silangang lupain. Maging mga alagad ng malalaking sekta o mga nag-iisang mandirigma, ay pumupunta rito para makipagsapalaran at subukan ng kanilang swerte. Paano kung may mag-interes o magmanman sa atin doon? Huwag kang mag-alala, may mahigpit na limitasyon ang sinaunang larangan. Hindi pwedeng pumasok ang mga may edad na 30 pataas. Kailangan lang nating umiwas sa gulo at huwag magpapansin habang nasa labas tayo.
Mukhang ang dalawang magandang dilag na ito ay patungo rin sa sinaunang larangan. Ano kaya kung sabay-sabay na tayong pumasok sa loob? Sino ka ba? At bakit naman kami sasama sa iyo? Umalis ka nga sa harap namin. Ang tapang naman, mas lalo tuloy kitang nagugustuhan. Ang lakas ng loob ninyong saktan ng aming batang Panginoon. Nagpapakamatay kayo. Ha ha ha. Ha ha ha. Grabe, dalawang makapangyarihang mandirigmang nasa antas ginto. Alagad kanino ang lalaking iyan? Isipin mong nakapagpatawag siya ng mga tunay na gintong tagapangalaga. Hindi rin naman sila mukhang taga-sekta ng espada. Tiyak na galing sila sa isang napakalaking sekta sa mas malayong lugar. Kasamahan, talagang binaliwala mo na lang ba ang presensya ko rito? Xiao Jinshan, sabi ko na nga ba, ikaw nga yan. Dahil alam mo namang ako ito, huwag kang masyadong mayabang. Kundi, walang pakialam si Tandang Xiao kung anong makapangyarihang pamilya pa ang nasa likod ninyo. HMPH. Batang Panginoon, nag-iisa lang sa buhay ang Xiao Jinshan na yan. Kapag nakipag-away yan, para siyang baliw kung lumaban. Pagkatapos niyang mang-away, basta na lang siyang tatakbo at magtatago. Hindi sapat ang ating paghahanda sa paglalakbay na ito. Mabuti pang mag-ingat muna tayo sa ngayon. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bakit hindi ka pa bumalik para magtawag ng tao, young master? O kaya, hintayin ko munang makapasok ka sa sinaunang larangan ng digmaan bago ako bumalik para magtawag ng tulong. Baka kasi may biglang sumamantala para saktan ka o gawan ka ng masama. Tutal, nagising mo na naman ang iyong primordial soul. Marami ang nakabantay at nag-aabang sa iyo ngayon. Sige na nga, siguraduhin mong marami kang tatawaging kasama. Gusto kong makita silang tatlong umiiyak habang nagmamakaawa sa akin. Ha ha. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Han Shuang, mag-iingat kayong dalawa pagpasok ninyo. Mukhang galing sa pamilya Son ang dalawang yun kanina. Ang pamilya Son na may pambihirang kapangyarihan. Ang makapangyarihang pamilya Son. May pagkakaiba ba sila? Senior sister, hindi mo talaga alam ang tungkol doon. Ang mga pambihirang pamilya ay mga nangungunang grupo na may mahabang kasaysayan at pamana. Napakalakas ng kanilang kapangyarihan at marami silang magagaling na mandirigma. Isa sila sa mga nangungunang grupo sa ilalim mismo ng banal na lupain. Mukhang hindi magiging madali ang pagpasok natin sa larangan ng digmaan ngayon. Ayos lang, iwasan na lang natin sila. Elder, aalis na po kami. Ang dalawang magandang dilag. Ngayon, tingnan natin kung saan pa kayo tatakas. Ano ba talagang balak mo? Ano bang kailangan mo sa amin? Siyempre, gusto ko lang namang pag-usapan natin ang kahulugan ng buhay kasama kayo. Anong kahulugan ng buhay? Senior sister, binabastos niya tayo. Binabastos agad. Saan banda ang pambabastos doon? Bakit napaka-inosente naman ng senior sister mo? Haha, nakakaaliw naman to. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatagpo ng babaeng ganito ka-inosente. Kung ganoon, tingnan natin kung may kakayahan ka nga. Mag-iingat ka, junior sister. Mas malakas siya kaysa sa atin, napakalayo ng antas ng kanyang kapangyarihan. Ha 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 ha. Ito ang aking dragon cloak. Junior sister, napakalaki ng agwat natin sa kanya, kailangan na nating umatras muna. Senior sister, tingnan mo dali, may palasyo sa harap natin. Pumasok tayo sa loob ng palasyo. Bakit may palasyo sa ganitong lugar? Ito pala ang sinaunang palasyong ginamit para ikulong ang dambuhalang demonyo noong unang panahon. Akala ko ba nanatili itong nakatago sa ilalim ng sinaunang larangan ng digmaan? At ngayon, muli na naman itong nagpakita. Ha ha ha. Ang sagradong halaman, ha ha ha, nahanap ko rin ng mahiwagang halaman. Ito na ang simula ng aking pag-angat. Hindi ba't ordinaryong halaman lang naman yan? Ha ha ha, naakit na ng ilusyon ang isip niya. Mag-ingat kayo. Bakit hindi sila gumagalaw? Ibig sabihin ba pati ang mga ito ay ilusyon lang din? Hindi ito ilusyon. Takot na sila dahil sa mga naunang ilusyon.
Kaya kahit lumitaw na ang tunay na kayamanan, hindi pa rin sila nangangahas na gumalaw. Ate, bakit hindi ka naaapektuhan ng mga ilusyon? Dahil mayroon akong pinakapangkaraniwang butong bato. Ang mga may butong bato ay sadyang hindi nakakapagsanay noong una. Pero kapag nakatapak na sa landas ng kultibasyon, kaya na nilang makakita sa likod ng anumang ilusyon. Ganoon pala Kat Indi. Kaya sa mga mahiwagang halamang gamot na ito, ilusyon, tiyak na ilusyon lang yan. Peke. Lahat ng ito ay peke. Ding, ang unang alagad ng host ay nakakuha ng isang dakilang pagkakataon. Nakatanggap ng isang beses na ganti, siyam na sanga ng apoy na damo. Ding, ang pangalawang alagad ng host ay nakakuha ng isang dakilang pagkakataon. Nakatanggap ang host ng isang beses na ganti, walang kamatayang sagradong halaman. Ang unang alagad ng host ay muling nakakuha ng isa pang dakilang pagkakataon. Nakatanggap ang host ng isang beses na ganti. 10,000 taon na espiritu ng yelo, ang sagradong halaman ng siyam na liko. At ang bulaklak ng kawalan na walang katapusan. Ding, nakatanggap ang host ng ganti, mga sagradong halaman at mga espiritong bato. Nahanap ko ba ang mismong pugad ng mga kayamanan? Sayang lang at napakababa pa rin ang kalidad ng mga ito. Ang antas ng aking kapangyarihan ay matagal nang lumampas sa antas ng kalahating emperador. Para sa akin, ang anumang bagay na mas mababa sa antas na iyon, ay walang kwenta. Nagpadala na naman ng magagandang regalo ang aking amo. Nako, sobrang dami kong nakain na masasarap na bagay. Tataas na naman ang antas ng lakas ko. Mabuti naman, hindi na niya kayang makipagsabayan. Ito na ang pagkakataon natin kapag hinayaan pa natin siyang lumamon ng ganyan. Wala nang pag-asang lumakas pa tayong mga dragon. Mamaya, sabay-sabay tayong susugod. Sisiguraduhin nating mapupulbos siya at walang matitira sa kanya. Umatras kayo. Ang Panginoon, nakialam na ang Panginoon. Bilis, umatras na tayo. Huwag kang mag-alala, mag-focus ka na lang sa iyong pagpapadalisay. Nagpupugay po ang inyong tapat na tagasunod, aking Panginoon. Mula ngayon, mananatili ka sa sekta para maging banal na hayop na tagapagtanggol. Ito ang unang pagkakataon na lumabas ka sa lawa ng dragon. At hindi mo pa alam ang mga patakaran ng mundo sa labas. Lumapit ka rito, at ibabahagi ko sa iyo ang mga kaalaman tungkol sa labas. May mga banal na ulap sa ibabaw ng kanyang ulo. Senior sister, ano ang napagtanto niya? Isang pagpapadalisay ng pangangatawan. Ang mga mahiwagang halaman na ito, hindi ko akalaing malilinis ang mortal kong katawan. At magiging isang katawang overlord. Grabe, napakalakas na kapangyarihan nito, senior sister. Huwag mong sabihing pumasok ka na sa ika-4 na antas, ang antas ng pagtapak sa langit. Ha, hindi naman. Napukaw ko lang ang isang natatanging pangangatawan. May paparating. Bilis, umalis na tayo. Kakaiba. Ang banal na liwanag kanina. Malinaw na nanggaling mismo rito. Pero bakit pagdating natin ay wala na? Grabe, nagising ang kaluluwa ng espada sa loob ng aking puso.
Isang hamak na mortal na sword cultivator, naglakas loob pa siyang magtangka. Sa binhi at kaluluwa ng espada, nananaginip siya ng gising. Tama, ang binhi ng espada na ito ay mula sa dakilang emperador na sumusupil sa demonyo. Mula sa libingan ng mga palpak na sandatang ginawa niya, kung saan bihira lamang isilang ang isang kaluluwa. Kaya hindi ito basta-basta pwedeng hawakan ng kahit sino. Kahit nga ang daang ito paakyat sa bundok, wala pang nakakaakyat kailanman. Ganoon ba, hayaan mong subukan ko. Junior Sister Han Shuang, isa kang sword cultivator. Bakit hindi mo subukan? Matagal ko nang nababalitaan ang hiwaga ng kaluluwa ng espada. Kaya aakyat ako ngayon para tingnan ito. Kasama, napakatindi na ng sword intent sa bahaging ito. Mas mabuti pa kaya kung magtulungan tayo. Baka sakaling makapanhik pa tayo ng ilang palapag. At makamit ang pinakamataas na record ng pag-akyat sa nakalipas na 100 taon. Kung magagawa nating maitala ang pinakamalakas na record sa loob ng 100 taon. Hindi masasayang ang pagpunta natin dito. Isang hamak na sword intent lang. Bakit pa natin kailangang magtulungan? Grabe, napakalakas niya. Sa loob ng mahigit 1,000 taon, walang sino mang nakakaakyat ng ganyan kataas. Siya nga kaya ang tunay na anak ng tadhana. Nandito lang pala siya. Hindi nga ako nagkamali sa babaeng nagustuhan ko. Grabe, isa pang henyo. Siya pala. Kapatid, mag-ingat ka, yung galing sa pamilya Son, nasa likod mo. Ha ha ha. Kung sa laban ay hindi kita matalo, hindi ibig sabihin na magpapatalo ako sa iyo sa landas ng espada. Napakalaki ng talento niya sa landas ng espada. Pero hindi rin ako basta-basta. Katawang Xuanling, magbukas. Paano mangyayari yon? Bakit bigla itong naging berde? Wala nang pumipigil dito. Hindi. Nawala ang kapangyarihang iyon. Nagsasama-sama silang lahat doon sa itaas. Ang taong nakakyat lang kanina ang nagdulot ng pagbabagong ito sa itaas. Oh. Grabe, ang mahabang espadang ito na nabigong pandiin ng demonyong emperador. Nagawa niya itong may galaw. Mapapasa kamay niya ba talaga ang espadang ito? Napakasindak ng aura na ito. Ito ba ang nakakahindik na lakas ng mga banal na materyales? Atakehin natin siya habang mahina pa siya, ibigay na natin ang lahat. Kapatid, bilis, bunutin mo na. Ako ang magtatanggol sa iyo. Iisa lang naman siya. Marami tayo, bakit tayo matatakot? Tama, sabay-sabay natin siyang lusubin. Kahit gaano siya kagaling, matatalo pa rin siya ng nagkakaisang lakas natin. Hindi niya makakayang harangan ng ganito karaming tao ng mag-isa. Akin ang dalawang iyan. Sino ka? Masyado ka namang mayabang. Ako si Son Ao mula sa kataas-taasang pamilya Son. Haha, ano ka mo? Ang kataas-taasang pamilya Son. Siya ba ang sinasabing nagtataglay ng katawang Yuanling mula sa pamilya Son? Grabe, ang nagtataglay ng katawang Yuanling ng pamilya Son. Nang ahas siyang pumasok sa sinaunang larangan ng digmaan ng nag-iisa, hindi ba siya natatakot na mapag-initan ng iba? Totoo nga palang may lumitaw na may taglay ng katawang Yuanling sa pamilya Son. Mukhang tuluyan ang babangon ng kapangyarihan ng pamilya Son. Sumuko ka sa akin at hahayaan kitang mabuhay. Nangangarap ka ng gising, kung laban ang gusto mo, sige, lalaban tayo. Isang talunan lang naman ang katapat ko. Ang lakas pa ng loob mong magsalita ng ganyan. Umaasa ka lang pala sa lakas ng iyong katawan. Ngunit ang mortal na katawan ay mortal pa rin. Hinding-hindi mo mauunawaan ang kakilakilabot na lakas ng isang banal na katawan. Sinaktan mo ang aking ate. Mamatay ka sa apoy.
Putya. Napakakatakot naman. Ate, may bulaklak ba sa mukha ko? Teka lang, anong antas ka na ba ngayon? Bakit ka naging ganito kalakas? Tumaas lang ng kaunti ang antas ko. Ang totoo, napakalakas lang talaga ng sandatang ito. Kaya nitong itaas sa maikling panahon. Ang aking lakas hanggang sa rurok ng pangatlong antas. Napakaswerte mo talaga, bunso. Pero may masamang epekto rin ito. Naubos na nito ang lahat ng enerhiya sa loob ng katawan ko. Kung ganoon, kailangan na nating umalis agad. Nasiyasat na natin ang lugar na ito, ngunit walang kahit anong bakas ni Xiao Jinshan. Umalis na kaya siya? Mukhang hindi naman. Dahil pinoprotektahan niya ang dalawang babaeng iyon, hinding-hindi niya sila pababayaan basta-basta. Ipagpatuloy ang paghahanap. Sa pagkakataong ito, siguraduhin nating hindi siya makakatakas. Masama ito. Nagpadala ang pamilya Son ng napakaraming malalakas na cultivator. Mukhang ang batang naalagad ay hindi lang basta ordinaryong miyembro ng pamilya Son. Mas mabuti pang humingi na lang tayo ng tulong sa pinuno ng sekta. Siguradong may paraan ng pinuno para rito. Hindi ko akalaing maibabalik pa ang sandata ng emperador. Sa tulong ng sandata ng emperador na ito, kahit hindi pa lubos na gumagaling ang aking pinagmumulang lakas, hindi ko na kailangang katakutan ng lakas ng palasyo ng Heavenly Dao. Panginoon, totoo po ba ang lahat ng nakasulat sa aklat na ito? Bakit? May hindi ka na naman ba naintindihan? Ang kakatwa po kasi ng ikanikilos ng pinuno sa aklat na ito. Ikaw, saan mo ba nakuha ang kwentong pag-ibig na yan? Binili ko po sa ibaba ng bundok. Pinuno, hindi po ba kamakalawa lang ay inutusan ninyo akong bumaba ng bundok para mamili? 2. Gumastos po ako ng 200 barya para bilhin ito. 3. 200. 4. Ang ipinahahanap ko sa iyo ay mga sinaunang kasulatan at martial arts, di ba? Mga aklat na may kapaki-pakinabang na kaalaman. 6. Hindi ang ganitong mga gawa-gawang kwento. 7. Likha lang ng imahinasyon ng iba ang lahat ng nakasulat dito. 8. At ang isang aklat ay nagkakahalaga ng 200 barya. 9. Mukhang ang mga uto-uto na tulad mo lang ang maloloko nila. 10. Kasinungalingan lang. 11. Kasinungalingan lang po ba talaga ang lahat ng nakasulat dito, pinuno? 12. Hindi ba ganoon din ang paniniwala ng mga tao noon? 13. Pinuno, inutusan po akong magsilbing tagapagtanggol ng 2 pangunahing alagad. 14. Ngunit napag-initan sila ng makapangyarihang pamilya Son. 15. Ang 2 alagad ay nasa loob pa rin ng sinaunang larangan ng digmaan at hindi pa lumalabas. 16. Napalilibutan na ng pamilya Son ang labasan nito. 17. Humihiling po ako na makipag-usap kayo sa pamilya Son, pinuno. 18. Upang maiwasan ang anumang kapahamakan sa 2 alagad. 19. Ang pambihirang pamilya Son na yan, nangangahas silang sakta ng aking mga alagad. 20. Masusunod po, pinuno. 21. Lumabas kang muli, 22. At sunduin mo ang aking 2 alagad. Opo. 23. Diyos ko! Napakatinding pangitain naman yan, 24. May lumitaw na naman kayang pambihirang kayamanan, 25. Mula yan sa silid ng mga tableta, 26. Dali, tingnan natin, 27. Nasa huling yugto na ako ng tunay na sarili. 28. Nakumpleto na rin ang aking katawang supremo ang 2 pagbabago. 29. Sa lakas ko ngayon. 30. Malamang ay hindi na ako papatalo maging sa katawang Yuanling na iyon. 31. Sa dulo ng landas ng espada, sino ang pinakamatatalas? 32. Sa isang tebes ng espada, ang lahat ay naglalaho. 33. Napakalupit at makapangyarihang pag-unawa sa landas ng espada. 34.
na nagawa pa akong dalhin ito sa huling yugto ng tunay na sarili, 35. Kapatid, ngayong nakuha na natin ito. 36. Dapat na rin tayong umalis. Sige po. 37. Ipagpapatuloy natin ang ating pag-unawa pagbalik natin sa sekta. 38. Hindi magtatagal. 39. Makakaabot na tayo sa ika-4 na antas. 40. May lumabas na, 41. Hindi ba't sila ang dalawang cultivator na pinoprotektahan ni Emperador Shen, 42? Bakit lumabas agad sila pagkatapos lang ng ilang araw sa loob, 43? Nahanap na kaya nila ang kanilang magandang pagkakataon, 44. Kakaiba. Bakit wala rito si Elder Xiao, 45? Bumalik na kaya siya? Imposible naman. Kalalabas pa lang natin. Bakit naman siya aalis ng maaga? Sandali. Hindi sila nagawang gapiin ng aking batang Panginoon. Anong balak mong gawin? Nasaan ang aking batang Panginoon? Alagang hayop ba namin ang batang Panginoon ninyo? Bakit sa amin mo tinatanong imbes na sa kanya? Napakatalas pala ng dila ng batang babaeng ito. Kunggun, manatili ka na rito. Sumunod nga sila. Sabi ko na nga ba, hindi pa sila umaalis. Hulihin ninyo sila. Ha ha ha. Mukhang hindi natin maiiwasan ang isang matinding labanan ngayon. Kayo ba si Xiao Jingshan at ang dalawang direktang alagad ng pinuno ng sekta? Kami nga po. Kung maaari po naming may tanong, sino po kayo? Senior, ako si Kang Ji. Itinalaga ako ng pinuno ng sekta bilang banal na nilalang na tagapagtanggol ng sekta. Inutusan ako ng pinuno ng sekta na sunduin kayo para makabalik. Banal na nilalang na tagapagtanggol ng sekta. Mayroon palang banal na nilalang na tagapagtanggol ang ating sekta. Ligtas na tayo. Senior. Kahit sino ka pa, hindi mo sila pwedeng isama. Paano kung ipilit ko silang isama? Kung ganoon, wala kang magagawa, lumabas ka, banal na sandata. Ang banal na sandatang iniwan ng banal na ninuno ng angka ng Sun. Ang hernong tumutupok sa langit. Diyos ko, paano nila nadala pati ang banal na sandata? Iyan ang pinakaimportanteng kayamanan ng kanilang angkan. Magandang bagay yan, pwedeng gamitin para magluto ng karne para sa aking Panginoon. Ang hernong tumutupok sa langit. Ipaalam agad ito sa matandang ninuno ng ating angkan. Nawawala ang hernong tumutupok sa langit at wala na ring balita sa nagtataglay ng banal na katawan. Sino? Sino ang may gawa nito? Sino ang may lakas ng loob na pumatay sa nagtataglay ng banal na katawan ng aking angkan ng Sun? Titiyakin kung wala kayong mapagbabaunan ng inyong mga bangkay. Elder Xiao, napakahusay ng ginawa mo. Kunin mo na ang mga natitirang sangkap at gamitin mo. Maraming salamat po, pinuno ng sekta. Maraming salamat po. Kung ganoon, mauuna na po muna akong magpahinga. Bakit parang nagmamadali yata siyang umalis? May gusto pa sana akong itanong sa kanya, Hi, busog na busog ako. Parang bumalik agad ang lahat ng nawala kong lakas. Master, ang sarap po ng luto ninyong karne. Gusto ko pa pong kumain. Huwag maging masyadong matako, baka hindi mo matuno. Ang mga karneng ito ay sapat na para makaabot kayo sa susunod na yugto. Kapag nalampasan nyo na ang inyong limitasyon, ipagluluto ulit kayo ng inyong guro. Opo, maraming salamat po, Master. Master, ninakaw po natin ang sagradong kala ng makapangyarihang pamilyang Sun.
Ayos lang po ba talaga yon? Iyon pa naman ang pinakaitatanging kayamanan ng kanilang pamilya. Kapag may ginawang mali, dapat may kabayaran. Sige na, magpahinga na kayo. Ako na ang bahala sa anumang mangyayari. Opo, aalis na po kami. Senior, bakit mo po ako pinigilang magtanong? Hindi biro ang kapangyarihan ng pamilyang Son. Baka kasi hindi alam ni Master kung gaano sila kadelikado. Huwag kang mag-alala. Dahil ayaw ay patanong ni Master, siguradong may plano na siya. At sa tingin ko, hindi ganoon kasimple ang sekta natin. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Haha, galing lang sa isang simpleng misyon. Pero nakakuha na agad ako ng walang limitasyong pahintulot na gamitin ng mahiwagang likido. Gustong gusto ko talaga rito. Junior, siya. Iniinom ba niya ang pinagpaliguan nating tubig? Itong si Elder Xiao. Ano pong ginagawa ninyo? Hanle, Hanshuang. Sabi ng sect leader, malaya ko raw magagamit ang mahiwagang likido rito sa sekta. Kaya pumunta ako rito para uminom. Elder Xiao, mukhang nagkakamali po kayo. Ito po ang paliguan namin. Tama po, ang mahiwagang likido na sinasabi ni Master ay ang ipapakain nyo sa mga mababangis na hayop. Ayos lang, ayos lang. Hindi ako nandidiri, hindi talaga. Hindi kayo nandidiri, pero kami, oo. Elder Xiao, kunin nyo na po lahat ng tubig dito sa paliguan. Pero sa susunod, huwag nyo na po itong ninakawin para inumin. Hay nako, sige na, alam ko na. Patriarch, nalaman na po namin ang buong katotohanan. Ang sekta ng Zotien, sila ang pumatay sa nagtataglay ng ating sagradong katawan. At ninakaw pa nila ang banal na sandata ng ating pamilya. Napakalakas ng loob ng isang hamak at hindi kilalang sekta. Umasa lang sila sa isang kagalang-galang na banal na dragon. At sa isang nag-iisang lagalag na cultivator. Para kalabanin ang ating pambihirang marangal na pamilya. Maglabas agad ng utos para sa digmaan. Ako mismo ang manggangunes sa paglusob sa sekta ng Zotien, masusunod. Putya, ang makapangyarihang pamilyang Son. Saan pupunta ang malaking hukbo ng pamilyang Son? May gyera na, may gyera na. Hindi ko akalaing magpapadala ng ganito karaming tauhan ng pamilyang Son. Pero mukhang hindi rin madaling kalaban ng sekta ng Zotien. Balita ko, ninakaw pa raw ng sekta ng Zotien ang banal na sandata ng pamilyang Son. Ngayon, patayan na talaga ito at walang urungan. Halika, bilasan natin at manood tayo. King, may natukoy ang system, Master. Ang una at ikalawang disipulo ay sabay na sumulong sa Tatian Realm. Dobleng gantimpala ang ibabalik sa iyo. Isang One-Fa Pavilion at isang puno ng mundo. Ang puno ng mundo ay isang banal na puno na isinilang mula sa kaguluhan ng universo. Maaari nitong palagwin ng mga Sun Crow. Ang antas ng kanilang lakas ay maaaring umabot sa True Immortal Realm. Napakagandang bagay nito. Ang One-Fa Pavilion ay naglalaman ng mga sining at batas ng langit at lupa, kung saan naroroon ang lahat ng uri ng hiwaga. Maaari itong iangkop sa bawat cultivator. Pinuno, may masamang balita. Sumusugod na rito ang makapangyarihang pamilyang Son kasama ang kanilang malaking hukbo. Pinuno, kailangan na nating tumakas. Kung hindi pa tayo alis ngayon, mahuhuli na ang lahat. Bakit tayo tatakas?
Dumating na ang pinuno ng pamilyang Son. Ayon sa mga balita, narating na niya ang huling yugto ng Venerable Realm. Kung hindi lalabas ang isang santo, wala nang makakatapat sa kanya. Walang dapat ikabahala. Mga kabilang sa lahi ng dragon, dinggin ang aking utos. Nabaliw na ba sa takot ang ating pinuno? Hindi ba't iisang dragon lang naman ang mayroon tayo rito? Saan pa manggagaling ang iba pang dragon? Ang Panginoon, nakikipag-ugnayan sa atin ng Panginoon. Siya nga talaga, ang ating Panginoon. Sa wakas, kinausap na rin tayo ng ating Panginoon. Hindi pala tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Si Kang Zhao lang ang tanging pipiliin ko. Napakatalino ninyo, Master. Nanganganib ang ating sekta. May mga kalaban na lumulusob. Lahat ng dragon sa antas ng Venerable pataas, humanda at harapin ang mga kalaban. Ano? Sinong lumulusob at saan sila galing? Ang lakas ng loob ng batang Panginoong Xiao na salakayin ang sekta ni Master, lalabanan natin sila. Nangahas pa silang kalabanin si Master sa sarili niyang teritoryo. Uupakan natin sila, sugod. Sumabak sa labanan at paslangin ng mga kalaban. Patay na. Mukhang nabaliw na ang Sect Master. Guro, ano pong nangyayari sa labas? Lumulusob ang pamilya Son. Guro, aabot pa kaya kung hihingi tayo ng tulong ngayon. Sa tingin ko, kahit ang pagtakas ay huli na para sa atin. Huwag kayong mabahala. Isang hamak na pamilya Son lang yan. Kayang-kaya silang puksain ng ating sektang Zotian sa isang kurap lang. Isa na namang totoong dragon. Anak ng Peiteng, ang dami pang totoong dragon. Sila ba ang mga banal na hayop na nagtatanggol sa ating sekta? May nakatago palang ala siguro mula pa noong una. Iyan ang pamilya Son sa unahan. Huwag kayong magtira ng kahit isa. Teka, anong ingay yun? Mga dragon, nagsisimula ng maghanda para sa labanan ng sektang Zotian. Ngayon lang sila naghahanda. Mukhang huli na ang lahat para sa kanila. Dragon, 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 napakaraming dragon. Anong mga dragon? Hindi ba't iisang dragon lang naman ang mayroon sa sektang Zotian? Hay, hindi lang isa. Napakaraming dragon. Mga ninunong dragon. Isang hamak na maliit na dragon lang yan, bakit kayo nagkakagulo? Anak ng tinapa. Ang dragon na ito, tila magdadala ng malakas na uno sa labanan. Anak ng, bakit may ganito aming dragon? Katapusan na. Katapusan na talaga. Katapusan na talaga ng buong pamilya Son. Diyos ko, ano ba talaga ang antas ng sektang Zotian? Bakit napakatakot-takot ang kapangyarihan nila? Putya, nahuhulog na mula sa langit ang mga mandirigma ng pamilya Son. Teka, huwag niyo akong agawan. Akin ang babaeng mandirigma na yon, huwag kayong lumapit. Nagbabala ako sa inyo, huwag kayong lalapit. Mukhang siya nga ang matandang kultibador ng pamilyang Son. Huwag ninyo akong agawan. TSK, kung sinong unang makatapos sa kanya ang puntos. Ah. 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 Patay na, ang daling mapatay, hindi man lang nakatagal. Sino ang muling tumira sa kanya? Paano tayo magpapasikat kay Amo mamaya nito? Bakit hindi na lang tayo magkasamang pumunta? Iyan na nga lang ang magagawa natin. Pero bago niyan, linisin muna natin ang pinaglabanan.
Seryoso, nanalo agad tayo. Sobrang bagsik naman ng mga dragong iyon. Salamat sa Diyos, nanalo rin sa wakas, ang galing-galing talaga ni Guro. Biruin mo, nakapag-alaga siya ng napakaraming malalakas na dragon. Sa tingin ko, kahit ang banal na lupain ay walang binatbat kay Guro. Panginoon, ubos na po ang lahat ng kalaban. Napatay na rin po ang kanilang pinuno. Opo, mahusay ang inyong ginawa. Simula ngayon, manatili na kayong lahat dito sa ating sekta. Maraming salamat po, Panginoon. Ang kataas-taasang elder ng sekta ng Jade Maiden na si Zhang Mei ay nagsabi, binabati ko ang sekta ng Zhotian sa pagpapamalas ng inyong lakas, naway manatiling dakila at mamayagpag ang inyong sekta magpakailanman. Ang pinuno ng Bien, binabati ko ang inyong marangal na sekta sa pagdurog sa inyong matandang kaaway. Naway lalo pang sumigla at lumakas ang inyong kapangyarihan. At maabot ang mas mataas pang tugatog. Ang dakilang pamilya Jiang, binabati ko ang inyong marangal na sekta sa isang labanang nagtakda ng inyong tadhana. Ang imperyo ng Dayan, binabati ko ang inyong sekta sa pagpapasuko sa malalakas na kaaway. At sa pagpapakita ng inyong lakas na yumanig sa buong rehiyon. Maghanda sa pagtanggap ng mga panauhin. Papasok na sa bundok. Ito ba ang sinasabi mong pamumuhay ng tahimik dito bilang isang elder? Kahit elder lang ako, elder pa rin naman yon. Binibining Jiang, magiging abala na ako. Nagpapasalamat ako sa inyo, mga kasamahan sa landas, sa paglalakbay mula sa malalayong lugar para lang magdala ng mga handog na ito. Ito ang espesyalidad ng aming sekta. Mangyaring tikman ninyo ito. Napakalinamnam at matamis sa unang tikim. Agad na dinaluyan ng napakalakas na enerhiya ang buo kong katawan. Napakagandang bagay nito. Talagang hindi inaasahan ng biglaang paglitaw ng Zhotian sect na ito. Hindi lamang sila mayroong napakaraming dambuhalang dragon. Mayroon pa silang ganitong mga pambihirang kayamanan ng kalikasan. Ang hindi ko lang alam ay kung maaari ba tayong makabuo ng isang malalim na pakikipagtulungan sa kanya. Nais kong itanong kung handa bang ibenta ng inyong kagalang-galang na sekta ang tsaang ito. Handa ang aking imperyong Dayan na bilhin ito sa napakataas na halaga. Masyado kayong magalang, pinunong siya. Kung nagustuhan ninyo ito, maaari kayong mag-uwi ng kaunti bago kayo umalis. Hindi na kailangan pang pag-usapan ng tungkol sa bentahan. Sige, maraming salamat kung gayon. Aking pinuno, lubhang kakaunti ang mga tagapagsanay sa loob ng Zhotian sect na ito. Bukod sa dalawang alagad ng sect master, ay wala nang iba pang alagad o matatandang pinuno rito. At ito mismo ang nagpapatunay na, ang sect master na ito ay isang napakalakas na matandang nilalang na matagal nang nagtatago sa mundo. Maaaring ang sektang ito ay pantakip lamang para sa kanyang mapayapang pamumuhay. Subalit sinabi na rin ni Sect Master Ye, na wala siyang balak na makipagtulungan sa atin. Walang silbi kung mananatili pa tayo rito. Mas mabuti pang umalis na tayo kagad. Tipunin ang ating natitirang hukbo. At maghanap ng isang liblib na lugar upang palihim na magpalakas. Saka na natin planuhin ang muling pagbangon ng ating kaharian sa hinaharap. Sa tingin ko naman ay napakaganda ng lugar na ito. Ngunit sinabi na nga ni Sect Master Ye na hindi siya makikipagtulungan. Nagsialis na rin ng iba pang mga puwersa. Ngunit hindi ako katulad nila. Ayaw makipagtulungan. May iba pa akong paraan upang makipag-alyansa sa Zhotian sect. Anong paraan? Manatili rito at maging isang elder. Nais mong sumapi sa aking sekta upang maging isang elder. Opo. Bagaman bago pa lamang ako sa antas ng isang venerable, mas mataas naman ang aking likas na kakayahan kumpara sa karamihan. Bigyan lamang ako ng sapat na panahon. Tiyak na mararating ko ang antas ng isang saint sa hinaharap. Hindi naman iyon ang dahilan. Ang pangunahing punto ay, ano ba ang alam mong gawin? Hindi pa ba sapat ang pagiging isang venerable? Sapat nga ba? Ay buwisit, halos malimutan ko pala. Mayroon siyang mga ilang dosenang tunay na dragon na kapareho ko ng lakas. Kung ganoon, marunong naman akong magluto, pwede na ba yon? Sige, pwede naman. Sige, subukan mo, walang problema. Elder Xiao. Dalhin mo siya para pumili ng mga sangkap. Dito na yun. Pumili ka lang ng kahit ano kung saan ka magaling. Anak ng. Kumakain pala ang sekta ng mga sinaunang mababangis na hayop. Grabe, napakaranya naman ito. Walang sariling isip ang mga hayop na ito at likas na mababangis.
Kung hindi natin sila kakainin, wala rin naman silang silbi. Sektang Zotian. Gaano pa kaya karaming kababalaghan ang nakatago sa sektang ito? Ha? Guru, napakabango naman. Ito ba ay luto mo na naman? Naku, wala namang ganitong kahusay na talento ang iyong guro. Binabati kita, pinunong siya. Maaari ka nang manatili rito. Maraming salamat, Sect Master. Gagawin ko po ang lahat para magluto ng masarap. Tiyak na hindi ko po bibigwin ang inyong tiwala. Tia Wang, nakapasa ako sa pagsubok ng sektang Zatian. Opisyal na akong naging isang Kusiniro. Cool. Kusiniro. Opo, may kutob ako. Ang susi sa aking pag-akyat sa antas ng Saint ay tiyak na nandito sa sektang Zatian. At baka may malaki rin akong pagkakataon para maabot ang antas ng Quasi-Emperor. Quasi-Emperor, Tia Wang, manatili ka na lang ng ligtas at payapa. Hindi pinapayagang pumasok ang mga tagalabas sa loob ng sekta. Kaya naman, ipapaubaya ko na sa iyo ang mga gawain sa labas. Pero hindi ko kayang kalabanin mag-isa ang mga taksil na yan. Alam ko, humiram na ako sa Sect Master ng 10 True Dragon sa antas ng Venerable para tulungan ka. Sa tulong nila, tiyak na walang magiging problema sa pagpuksa sa mga taksil na iyon. 10 nila lang sa antas ng Venerable. Sa loob lang ng ilang araw, tinulungan na ng mga True Dragon ng sekta si Tia Wang para ubusin ang mga taksil na iyon. Naniniwala akong hindi magtatagal. Tuluyan ng mamumuhay ng payapa ang mga mamamayan ng ating Imperyong Daen. Anak ng, nakarating talaga sila sa ikalimang antas. Master, napakahalimaw naman ng talento ng dalawang alagad ninyo. Anong ikalimang antas? 100,000 beses na grabidad. Kaya ba talaga yan maabot ng isang karaniwang tao? Hanggang saan ba talaga ang hangganan ng potensyal ng dalawang yan? 100,000 beses na grabidad. Ang lakas nila sa laban ay hindi napapatalo maging sa mga may banal na pangangatawan. Pero kung gusto nilang mas lumayo pa, kailangan pa nilang umakyat sa mas mataas na antas. Natukoy ang paglitaw ng isang natatanging tao. Mangyaring pumunta ang host upang tanggapin siya bilang alagad. Isang bagong taong pinagpala ng tadhana. Binibining Nangong, punong pamilya Nangong. Ang aming Jixiao Holy Land, maging doon sa gitnang banal na lupain, ay tanyag at iginagalang ng lahat. Kapag pumasok ka sa Jixiao Holy Land, ang pag-abot sa banal na antas ay simula pa lamang. Punong pamilya Nangong. Ang aming Dokkan Holy Land dito sa lugar natin, ay hindi ko na kailangang ipaliwanag pa, di ba? Bagamat hindi ito makakapantay sa gitnang banal na lupain. Pero ang maganda rito, mas malapit ito sa inyong tahanan. Ako na isang dakilang emperoress ng dakilang daigdig, ay pinagtaksilan lang ng isang grupo ng mga nag-aambisyong emperador, at pinilit pang muling maisilang. Ngayon ko lang tuluyang nabawi ang mga alaala ng nakaraan kong buhay. Kapag nalaman ito ng iba, tiyak na pagtatawanan lang nila ako ng todo. Viewer, sa tingin mo, saang sekta mas mabuting pumunta? Sa tingin ko po, may isa na namang dumating para mangagaw ng alagad. HMPH, mula ka naman sa ang banal na lupain. Hindi ako galing sa kahit anong banal na lupain. Ako si Yewu daw. Ano? Yewu daw. Walang kinabukasan kung sasama ka sa dalawang yan. Sumama ka na lang sa akin. Bata, lumugar ka naman kapag nakikipag-agawan ka. Masyado ka yatang. Walang pakialam sa aming dalawa. Ako. Wala po akong reklamo. Isang malaking biyaya para sa kanya ang makasama kayo. Punong pamilya Nangong, aalis na muna ako. Anak ng, sino ba talaga ang taong yan? Bakit pati ang elder ng Jixiao Holy Land ay natakot sa kanya? Nais mo bang maging alagad ko? Naghahanap ka ng kamatayan. Paanong nangyari yun? Sino ba talaga siya? Guro, nagbibigay-pugay po ang iyong alagad na si Nangong Yu. Nadetekta na tinanggap ng host ang anak ng tadhana, na ipanumbalik ng 10% ang marka ng pinagmulan ng talem. Karagdagang gantimpala, isang kagamitang antas lupa.
Langit ko, ang kapangyarihan ng isang emperador. Isang hamak at mahirap na lupain lamang sa mababang mundo. Pero mayroon pa palang ganito Kate at takot na nilalang dito. Aking alagad, mag-ayos ka na ng iyong sarili. At sumama ka na sa iyong guro pabalik. Opo, guro. Pinuno, hindi po maganda ang balita. Nagpakita na po si Yewu daw sa labas. Alam kong hindi siya ganoon kadaling mamatay. Pinuno, hindi lang po siya buhay, kundi tila bumabalik din ang kanyang lakas sa banal na lupain ng siyam na langit. Ayon kay nakatatandang Zhang na kara-rating lang mula sa hangganan. Tila nagtatag siya ng isang bagong sekta. Naghahanap siya ngayon ng mga may pambihirang talento sa kahit saan. Na tila ba nais niyang muling buuin ang bulwagan ng makalangit na daw. HMP. Tingin ba niya ay ganoon kadaling tularan ng bulwagan ng makalangit na daw? Huwag mo siyang intindihin. Malapit ko ng ganap na masipsip ang buong puwersa at pamana ng bulwagan. Pagdating ng oras na iyon, kahit may pinsala pa ang kanyang orihinal na lakas, o kahit pa bumalik siya sa kanyang rurok noong nakaraang 3,000 taon, hindi ko pa rin siya katatakutan. Napakasindak-sindak pala ng lugar na ito. Nadetekta na naunawaan ng ikatlong alagad ng host ang mahiwagang pormasayo ng makalangit na daw. Ang host ay makatatanggap ng doble bilang kapalit, 1,000 milyang banal na halamanan ng gamot. Ang banal na halamanan ng gamot ay umaabot sa 1,000 milya, na may sariling malawak na mundo sa loob nito, at mayroong walang katapusang banal na mga halaman. Hindi ito kailanman mauubos kahit gaano paggamitin, na makatutulong sa mabilis na pag-unlad ng sekta ng host. Ano to? Ang aking Panginoon ba ang naglagay nito? Ito ang banal na halamanan ng gamot ng sekta. Ang lahat ng nagpuporsigi sa pagsasanay at mga banal na nilalang ay maaaring pumasok upang gamitin ang mga banal na halaman para pabilisin ang kanilang pagsasanay. Anak ng, napakabilis naman ito. Mga kapatid, sugod, bilasin nyo. Huwag nating hahayaang maunahan nila tayo. Ang pormasayo ng batas ng langit ay umaayon sa mismong langit. Sa mundong ito, mayroon palang umiiral na humahamon sa mismong langit. Mukhang minaliit ko pa rin ang lugar na ito. Sunod naman, pupuntahan ko ang aking 2 senior sister. Hindi ko na kaya. Busog na talaga ako. Hi! Bakit ba nakakabusog ng husto ang banal na gamot na ito? Hindi maganda ito. Malapit na akong lumampas sa aking hangganan. Grabe, ilang dosenang mga venerable ang sabay-sabay na lumalampas sa kanilang hangganan. Tumakbo kayo papasok sa bundok, bilasin nyo, tumakbo kayo. Ika-6 na antas na ba? Napakabilis nga naman ng kanyang pag-unlad. Nagbukas na pala ang sinaunang landas ng mga bituin. Mukhang ang bilis ng pagtanggap ni Liu Ruyan sa kanyang natatagong lakas ay mas mabilis pa kaysa sa aking inaasahan. Guro, tila may nangyayaring masama sa kalangitan. Hindi naman kaya guguho ang langit. Ito ay dahil nagbukas na ang larangan ng digmaan sa mga bituin. Ang larangan ng digmaan sa mga bituin. Tama. Ang larangan ng digmaan sa mga bituin. Ito ay isang puwang na iniwan ng walang katapusang mga sinaunang pantas.
Sa larangan ng digmaan laban sa mga dayuhang kalaban, maraming mga mahiwagang biyaya sa loob nito. Ngunit puno rin ito ng matinding panganib. Sa tuwing magbubukas ito, naaakit nito ang lahat ng henyo sa buong kontinente upang pumasok at magpatayan. Para agawin ang iba't ibang kayamanan at biyayang iniwan ng mga sinaunang pantas. Napakaganda, ano pa nga bang hinihintay natin? Junior sister, pumasok na rin tayo ng mabilis. Guro, maaari po ba kaming pumunta? Maaari. Ngunit nagtitipon-tipon ng mga henyo ng buong kontinente sa larangan ng digmaan sa mga bituin. Kaya hindi kayo dapat magpabeya. Masusunod po, guro. Pumayo na kayo. Sa kaibuturan ng larangan ng digmaan, hindi pinapayagang pumasok ang mga cultivator na masyado ng matatanda. Kung hindi, maaari itong magdulot ng paglitaw ng mga nakakapangingilabot na bagay. Dito lang kita hihintayin. Tawagin mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Napakahiwaga naman ng lugar na ito. Sinong mag-aakalang may limitasyon pa pala sa edad dito? Ang hindi ko lang alam kung ano talaga ang tinutukoy nilang kakaiba at misteryosong bagay. Malamang, ito yung mga naiiwang kaluluwa ng mga sinaunang pantas at mga nilalang mula sa ibang mundo. Mabuti na rin ang ganyan. Dahil walang mga nakakatandang master na sasali, hindi na natin kailangang magtagisan base sa ating pinagmulan. Hala! Napakagarbo naman ang kanyang pagdating. At mukha pang napakayabang niya. Siya ba si Tyrican, ang banal na anak ng Tian Dao Hall? Tama, siya nga ang bagong hirang na banal na anak ng Tian Dao Hall. Siya rin ang personal na disipulo, na mismong itinalaga ng bagong pinuno ng bulwagan. Sadyang walang kapantay ang Tian Dao Hall bilang pinakamalakas na kapangyarihan sa buong kontinente. Isipin mo, isang simpleng disipulo lang siya. Pero ganito kainggande ang prosesyon para lang sa kanyang pagsasanay. Mamaya kapag pumasok na tayo, iwasan muna natin ang mga tauhan ng Tian Dao Hall. Balita ko kasi, mula nang magpalit ng bagong pinuno ang Tian Dao Hall, naging mas mapang-api at marahas na rin ang kanilang pamamalakad. Aking dalawang kapatid sa sekta. Tara, pumasok na tayo. Sige. Ano ang bagay na ito? Bakit may mga nalalaglag na bato rito? Oo nga, napakakakaiba ng batong ito. Bakit puno ito ng kakaibang mga ukit? Ito ay isang bato ng karanasan. Naglalaman ito ng kapangyarihan at karanasan sa pagsasanay ng mga yumaong sinaunang pantas sa mundong ito. Maaari nitong palalimin ang pangunawa ng isang nagpapakadalubhasa sa kanyang pagsasanay at pabilisin ang kanyang paglakas. Grabe, napakahalagang bagay pala nito. Kung gun, bilasan nating maghanap ng iba pang mga halimaw kaluluwa. Ito ay bahagi ng isang makalupang armas. Nagmumula ito sa piraso ng banal na flake sa kanyang kamay. Siguradong napakahalagang kayamanan yan. Kayong tatlo, ibigay niyo sa amin ang bagay na yan. Ano? Layers. Iabot nyo na sa amin ang piraso ng jade plate ng muling pagsilang. Titiyakin ng Tian Dao Hall ang inyong kaligtasan kapalit niyan. Ang pinakadakilang bulwagan sa buong mundo ay nagnanakaw at umaagaw na rin pala ngayon ng mga pag-aari ng iba. Sino namang nagsabing kailangan namin ng proteksyon nyo? Kung gusto nyo kaming pagnakawan, sabihin nyo ng diretso. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Hahaha, ganyan ang gusto ko, diretso kausap. Kilos. Masusunod. Ah. Grabe, kahit hindi patas ang tatlo laban sa isa. Pero dahil ang kalaban natin ay ang sagradong anak ng templo ng langit, makatwiran lang to. Patay, may dumarating na namang mga tauhan mula sa templo ng langit. Mapapahamak ang mga kasamahang kababaihan na to, kailangan muna nating umatras. Mahal na sagradong anak, ayos lang po ba kayo?
Habulin niyo sila. Hinahabol nila tayo. May sagradong dambana sa unahan. Baka doon muna natin pwedeng palipasin ang panganib. Pero mukhang hindi naman tayo makakapasok sa dambanang yan. Huwag kayong mag-alala. May sarili akong paraan. Sumunod kayo sa akin. Hindi ako naniniwalang. Ang mahiwagang harang na ito na napabayan ng napakaraming libong taon, ay may lakas pa ring natitira. Huwag na nga, hindi talaga tayo makakapasok. At isa pa, patay na rin naman ang puno ng kaliwanagan doon. Maghanap na lang tayo ng ibang lugar. Napakalakas ng mahiwagang harang na to. Pagyanig lang yan. Panoorin nyo kung paano ko to jijibain. Terra. Anak ng Tokwa, may nakapasok nga talaga. Kaninong alagad ang mga yan? Bakit kahit ang matinding pagyanig ay hindi sila napatigil? Teka, hindi ba mga alagad sila ng sekta ng sumasabog na langit? Tumawag kayo ng mga kasama ngayon din. Dakilang nakatatanda. Nakita ang mga alagad ni Yewu daw sa lupain ng labanan sa Kalawakan. Ano? Ibig bang sabihin ay bumalik na siya para lumaban? Mukhang hindi pa naman po. Walang anumang tagapagtanggol sa tabi ng 3 taong yun. Naipit na sila ng ating sagradong anak, at napilitang pumasok sa sinaunang dambana. Humingi po ng tulong sa atin ng sagradong anak ngayon lang. Hahaha, kakampi natin ng langit. Iuulat ko agad ito sa pinuno ng templo, at hihingi ng mga banal na sandata para sirain ang harang. Hindi ko sana kayo gustong tapusin ng ganito kaaga, pero dahil talagang binaliwala niyo ako. Ang lakas ng loob ninyong pakialaman ng aking lupain. Zheng Jing, bantayan mo ang bahay. Haring Siya, magdagdag ka pa ng ilang putahe. Elder Xiao, bumaba ka ng bundok para bumili ng masarap na alak. Aalis muna ako saglit. Opo, opo. Ding, may natukoy na bagong anak ng tadhana na lumitaw. Hinihiling sa host na magtungo roon upang tanggapin siya bilang disipulo. Sa ganitong oras pa talaga may darating na disipulo. At nandoon din pala siya sa Starry Sky Battlefield. Maaari ko na siyang daanan doon para kunin. Naka-breakthrough sila, naka-breakthrough sila, naka-breakthrough na naman sila. Anak ng Tokwa, gumagana pa pala ang pambihirang teknik na ito sa pag-unawa sa Dao. Sayang nga lang at binangga nila ang Heavenly Dao Palace. Kahit gaano pa sila kalakas, wala ring silbi. Hindi naman siguro, di ba? Kahit na luma at sira-sira na ang sagradong lupain ng Earth Dao. Ilang taon na itong narito pero wala pa ring nakakapagbukas. Basta't hindi sila lumalabas. Sa palagay ko ay magiging ligtas naman sila. Anak ng ang dakilang elder ng Heavenly Dao Palace. Papaano siya napunta rito? Oo nga. Sa Starry Sky Battlefield, habang mas mataas ang cultivation mo, mas madali kang makakaakit ng masasamang puwersa. Matagal na siyang nasa Saint Realm, di ba? Paano wala siyang kahit anong gallows? Teka, mali. Tingnan ninyo ang sandatang hawak niya. Hindi ba yan ang earthly weapon ng Heavenly Dao Palace, ang Heaven Splitting Axe? Ano? Dinala niya talaga rito pati ang earthly weapon. Ano ba talaga ang balak niyang gawin? Grabe, earthly weapon talaga. Teka, ano ba talagang nangyayari sa atin? Ayos lang kung Saint Realm ang naakit natin. Pero pati ba naman ang earthly weapon, inilabas din? Oo nga, hindi pa ako nakakita ng ganito kalalang sitwasyon. Ginamit pa talaga ang earthly weapon. Tapos na talaga tayo sa pagkakataong ito. Huwag kayong mag-alala, baka hindi naman tayo ang pakay niya. Kayo bang tatlo ay kusa ng lalabas o hihintayin niyo pa akong wasakin ito? Para nga talaga sa atin ang pagpunta niya rito. May alas pa ako. Guro.
P-Palace Master. Putya, sino na naman ba to? Hay, hindi ba? Hindi ba siya ang dating pinuno ng bulwagan ng Tiandaw? Hindi ba't balita'y pumanaw na siya dahil sa malalang sugat? May hindi tama. Buhay pa ang dating pinuno. Pinapapatay ng mga tauhan ng bagong pinuno ang disipulo ng dating pinuno. Mukhang nagkakagulo na sa loob ng bulwagan ng Tiandaw, di ba? Grabe, napakalakas ng banal na anyo ni Guro. Buti na lang at tama ang sinalihan kong sekta. Dakilang Elder, ayos ka lang ba? Isang hamak na banal na anyo lang, nagawa akong guluhin ng ganito. Kahit na personal ka pang dumating ngayon, wawasakin ko pa rin kayo. Naku, lagot. Mamatay na kayo. Siya, ang dating pinuno yun. Hindi nga patay ang dating pinuno ng bulwagan ng Tiandaw. Ito ba ang tunay na lakas ng dating pinuno? Kagimbal-gimbal ang kanyang kapangyarihan. Dakilang Elder, matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Tila lumakas ang iyong loob ah. Nangahas ka talagang lumaban sa aking banal na anyo. Ay, ikaw. Paanong gumaling ka na? Kung ang isang hamak na basura na tulad mo nga ay nakabangon, paanong hindi ako makaka-recover? Wow daw, kahit na gumaling ka pa, ano naman ngayon? Nakuha na ng bagong pinuno ang lahat ng lakas at sekreto ng bulwagan. Ang lakas niya ay matagal nang malapit sa antas ng isang emperador. Nasira na ang iyong pinagmumulan ng lakas, kaya mabuti pang sumuko ka na ngayon din. Baka sakaling gawin ka pa niyang pangalawang pinuno. Kahit na may pinsala ang aking pinagmumulan ng lakas. Basta't para sa pagprotekta sa aking disipulo, nananatili pa rin akong walang katapat sa buong mundo. Pinuno, iligtas mo ako. Grabe, ang bagong pinuno. Si Leo Ruyan. Labanan nito ng dati at bagong pinuno. Mukhang tuluyan nang ang nagkaaway. Ang mga pinuno sa loob ng bulwagan ng Tiandaw. Mag-si-atres kayo bilis. Baka madamay tayo. Ha ha ha. Yewu daw, nalampasan ko na ang hangganan patungo sa antas ng emperador. Hindi ka na sana bumalik pa. Ganoon ba? Akin. Ang katulong ni Yewu daw. Inaamin ko na naging katulong mo ako noon. Pero iba na ang ngayon sa nakaraan. Kaya lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. At baka isipin ko pang gawin kang personal kong tagabantay. Ganoon ba? Hindi ka karapat-dapat. Naghahanap ka ng kamatayan. Boss, huwag niyo po akong patayin. Alam ko na pong nagkamali ako. Huli na. Guro, nanalo po kayo. Ang galing niyo talaga, Guro. Nagawa niyong mapaslang ang isang quasi-emperor na cultivator sa isang atake lang. Guro, sasamahan niyo po ba kami sa aming paglalakbay? Ipagpatuloy ninyo ang inyong pagsasanay.